Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Nakapag-vlog na ba ang lahat? Pahabol ah. Ay, mga kababayan, mga ka-analyze, pati ho dito sa mga DD shit at ho dito sa ating mga kaibigang, kumbaga sa kaating kapitbahay na mga pinklawan, ha? Palakpakan ho natin itong mga pinklawan. Mga kababayan, viral trending ho, sa social media at mapa-mainstream media na rin ho, mga kababayan. Ito hong ginawang gagago ni Meme Vice Ganda dito ho sa pinuno, founder ho ng mga DD shit. Walang iba kung hindi itong ating dating presidente sa kasamaang palad. Walang iba ho kundi si Rodrigo Roa Duterte. Palakpakan natin naman, syempre. Dating presidente yan. Ito mga kababayan, ako, Sus Mariosep. Hanggang ngayon ho, galit na galit ng gagalaiti, umuusok ho ang ilong ho ng mga DD shit. Alam mo naman itong mga DD shit, ma-emosyon ito eh. Ano ito eh, ang mga karakter ugali ho kasi nitong mga ito, ang laging pinangingibabaw sa kanila, ang emosyon. Hindi ho ang katotohanan, hindi ho ang facts. Ang nangunguna, ang lagi nangingibabaw sa kanila yung emosyon nila dahil mga tanga nga, di ba? Alam niyo naman, mga tanga ganyan. Galit na galit ho ito kasi ito ho si Meme Vice Ganda, nag-concert ho dito nung nakaraang araw na kung saan, alam niyo naman to si Meme Vice pagka nag-concert ito. Hindi hindi magko-concert ito ng magko-concert kasi ito pero ang gagawin niyang puhunan mga iba't ibang personalidad. Ganyan kasi ginagawa niyan. Di ba dati nag-viral trending din 'yan? Na kung saan ginawa niya hong katatawanan, binastos niya ho yung pagkatao ho ni Ma'am Jessica Soho. Diyan ho sa GMA7. Naalala niyo 'yan, di ba? Ngayon ang ginago naman niya, si Digong. Grabe ka, Meme Vice. Anong ginawa mo? Nako, nagbabanggaan ho ngayon yung Pinklawan. Sama niyo na rin ho. Kasi yung Pinklawan, may halo na rin Liberal Party, mga dilawan eh. Nagbubungguan ho itong Pinklawan versus ho dito sa mga tangan DD shit. Sa ginawa ho ni Meme Vice, kasi grabe naman talaga yung ginawa ni Meme Vice. Parang ginawang inutil itong si Digong. Panoorin niyo yung video, mga kababayan. It's a jet ski holiday. Right now, from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to EDS only. Pinglawans and BBMs are prohibited. Huwag niyo akong subukan, mga putang ina niyo. Grabe naman. Yung video ho na yan, ako, talagang pinagpipiestahan ho, ha? Kinatutuwa ho ng, siyempre, kinatutuwa yan ng mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong, mga loyalist, dilaw, kakamping. Kasi alam niyo naman, pag sinabing dilaw, kakamping, mga loyalista, kampi-kampian eh. Basta dito kay Digong eh. Pinagpipestahan ngayon ng dilaw, kakamping, loyalista, supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, mga pulahan. Kung tayo'y natutuwa, ito naman ho mga DD shit. Ay, nako. Busit na busit, galit na galit. Ito naman sagot ho ng mga kakamping, mga dilaw. Kasi nga, lalo na yung mga vlogger. Digong, pinagtatanggol si Digong. Bakit daw ginawa ito kay Digong? Binastos daw. Nakamputik, parang kagalang-galang yung
Ewan ko bakit ganito ang, ewan ko bakit ganito sa atin. Pag si Digong ang may mga sinasabing kabustusan, foul sa camera, tuwan-tuwa lang ang mga didisit. Pero pag si Digong naman ang ginawang katatawanan at nabastos ng konti, galit na galit sila at binastos daw si Digong. Bakit ba ganito dito? Parang nung hinuli si Digong, nung inaresto ni General Torre, dinala na sa dahig. Oh, sabi ng mga supporter ni Digong, may batas pa ba sa Pilipinas? Ibig sabihin, kaya lang nila sinasabing may batas pa sa Pilipinas. Nagtatanong sila ng ganun. Kasi si Digong naaresto ng ganito. Pero nung panahon ng administrasyon na kung saan puro pinagpapapatay yung mga tao dyan ho sa nangyaring extrajudicial killing dyan sa war on drugs, naglabasan ba kayo? Nasabihin nyo, may batas pa ba sa Pilipinas? Bakit, alam mo yun, bakit pagka kay Digong, pag siya gumagawa ng mga kung anong-anong hakbang, okay lang. Pero kapag nagaganito na si Digong, question na question kayo. Ha? Wala bang mga ginawang kabastusan itong si Digong nung siya ang presidente? Ha? Kay Leni Robredo, di ba? Nabastos niya rin yan. Isipin mo, nasa mikropono siya sa entablado. Pati legs ni dating Vice President Leni Robredo, na ngayon mayor na dyan sa Bicol, binabanggit niya. Kahit may mga asawang babae, pinaghahalikan niya doon sa entablado. Naalala niyo doon sa ibang bansa, OFW, na may asawa na, nilips to lips niya pa rin doon sa entablado. Ano pa? Yung mga kay Maris Umali, dun sa news anchor ng GMA7. Ang dami-daming ginagawang kabastusan yan. Tuwan-tuwa lang kayo. Kung sino-sino minumurang tao niyan, tuwan-tuwa kayo, pumipito pa kayo. Pagka kay Digong, okay ang lahat. Pero pag si Digong na ang tinrato ng ganito, sabihin nyo doon siya nagtrato, ang bastos niya, ba't ginanyan nyo si Digong? Ano ba ginawa sa inyong masama? Ewan ko, bakit ganito itong mga ito? Para bang sila lagi yung para bang sila yung laging hindi po pwedeng matisod, matisod, matinag, or ano? Ano ba feeling nyo? Ano ba feeling ninyo? Kayo ang untouchable, kayo ang makapangyarihan na itong si Digong pwede mangmura, mambastos ng kung sino-sino, pero pag siya ang binastos na pagsalita ng di maganda, hindi pwede. At binastos si Digong, ganun ba yung gusto nyo? Ano sabi rito ng isang FB page, so yata namang pinagsamang dilaw at kakamping yata ito. Basahin natin. Binastos daw ni Vice si Digong. Dating Pangulo yon. Nakalimutan ata ng mga DDS na binastos din nila si Leni Robredo na dating Vice President at si Bongbong Marcos na kasalukuyang Pangulo. Di ba? Lahat mga kumakalaban sa poon nila, inaaway nila. Ngayong inuugali ni Vice, ganda, mga ugali inyong mga DDS, mga piling aping-api kayo. FYI, kahit anong bash nyo kay Vice Ganda, you can change the fact na sikat at milyones pa rin ang pera niya. Na hindi galing sa nakaw, hindi sa lahat nasa laya siya at wala siyang Shivenegen. Eto mga kababayan, iisipin nyo ha. Bakit ganito, no? Pagka si Digong ang pinagsasabi, actually hindi binastos, ako sa unawa ko lang. Hindi binastos ni maybe Vice Ganda si Digong. Kinarakter lang ni Vice Ganda si Digong. Kinarakter lang. Hindi niya naman totally binastos. Siguro sa iba, pambabastos ito. Sabihin na natin medyo nabastos. Sino ba si Digong kasi? Ano ba karakter niyan? Lehitimong bastos din yan. Ewan ko, bakit ganito rito sa Pilipinas? Basta pagka DD shit yan, ganyan.
Okay, ngayon, ako, galit na galit ho, mga kababayan, itong mga DDS, ha? O, tignan natin to, hanggang saan ho aabot ho itong usaping ito. Dahil ginadji ho ang mga DDS, kumbaga, alam mo, sabi ko sa inyo, pagka DDS, talagang laging ang nangunguna yung kanilang nararamdaman. Hindi ang facts, hindi ang katotohanan. Laging emosyon ho ang mga nangunguna ho dyan. Sabagay, hindi na ako magtataka kung anong mga totoong buhay meron sa personal na buhay nila sa hirap na lang kung anong sabihin dito. Baka sabihin nanlalait ka pa, pero halata sa mga pinag-uugali nito hindi mo masabi. Baka baka iba rito rugby boy, rugby girl. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.